Lunes na ba? Hindi Biyernes? Lunes. Oras po natin on a Monday. Meron po tayong 5 minuto. Makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Epekto ng pagbaba ng presyo ng krudo ng ibinigay na safe passage ng Iran sa Pilipinas sa Strait of Hormuz, maliit lang ayon sa isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Matinding init na posibleng maranasan ngayong araw sa mahigit 20 lugar, ibinabala ng Pag-asa. Ronda Pilipinas. Unang araw ng bail hearing ni dating Senator Revilla at mga kapwa-akusado sa flood control scam, sinimula na o sisimula na ngayong araw. Ronda Pilipinas. 31 hostage sa pag-atake sa simbahan sa Nigeria, nasagip ng Nigerian Army. Ronda Pilipinas. San Miguel nakaagaw ng panalo sa uling segundo ng laro laban sa Hinebra sa PBA Commissioner's Cup. Ronda Pilipinas. Sa kabila ng nagbabagang mga heat index sa temperatures, may nagbabadyabang sama ng panahon sa ating bansa. Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Dingdong Dantes, natatakot para sa mga anak dahil sa gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Ronda Pilipinas. Pagbebenta ng produkto na mas mataas sa suggested retail price o SRP, alamin ang kaparusahan sa mga nagbebenta na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na labis na paggamit ng AI ay nakakapagpababa ng thinking skills? Let's prove it. Ronda Pilipinas. Ala! Presyo ng bigas tataas sa 300 pesos per kilo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Alamin muna natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Andito na ba kayo? Ay! Nakabalik na ba ang mga main character? Ay! Nandito na ba kayo sa Maynila? Balik trabaho na ba kayo? Alam nyo, meron akong gustong pag-usapan at ito'y medyo malungkot, Daryl. Dahil, alam nyo naman, nagva-viral ngayon, di ba? Nagva-viral then, lalo na nung start ng Holy Week. Ang Baguio po ay walang masyadong tao. Oh yes. Diba? Nabalitaan Ang ko. mga yung mga streets ng Baguio na usually pag gaganitong Holy Week napakaraming tao. Traffic. Tama. Ang mga restaurant ay punong-puno. Tama. Tapos wala akong pinag-uusapan ng oras dito. Ang Baguio po hanggang alauna, alas 2 may tao. Oo, Lalo na pagka Holy Week, ha? halos 24 hours tumatakbo ang Oo. Baguio, no? Oo. At saka ang mga activity sa Baguio ay dire-diretso.
Tama. Tama? Yes. Ang problema, etong nakalipas na Holy Week Okay. ay walang masyadong tao. Walang traffic. Okay. Ito malungkot. Marami yung sa mga kababayan natin. Baka hindi nyo lang ho alam ang epekto. Baka kala nyo wala lang nagsipunta, wala kasi mahal ang gasolina, baka alam nyo yun lang ang epekto. Hindi ho. Marami hong negosyo sa Baguio ang nag-prepare. Naman, kasi Diba? we're expecting. Oo. Meron silang preparation regarding sa mga activity. Nag-prepare na kumuha ng extra na tao. Tama. Dahil, ano yan di ba? Summer capital of the Philippines, di ba? Peak season, no? Oo. Oo. Hindi lang yon. Yung iba dyan, nag-extend pa ng espasyo, Tama. di ba? Yung iba dyan, bumili pa ng mga additional equipment na gagamitin nila tuwing sa pagdating ng Holy Week. Dahil nga, based on data o based on record, isa yan sa pinaka-peak season ng Baguio. Tama. Holy Week. Kaya nga summer capital eh. Sabi mo. Oo. Ang at lahat ng mga stocks nila, bumili sila ng extra. Stock. Okay. Stock. Actually, hindi lang ho yan ang malungkot na balita. Ay, meron Ang pa. pinakamalungkot na balita, hindi lang ho Baguio ang nag-prepare. Ay, ano pa? Marami pa lugar. Lahat ng key cities sa buong Pilipinas nag-prepare. Tama. Ano yung mga pinrepare nila? Yung aking enumeration kanina. Tama. Exactly. Parehas, di ba? Kung inaakala po natin sa Baguio lang walang traffic, hindi ho totoo yun. Tama. Meron ho mga city sa buong Pilipinas na hindi ho nag-traffic at hindi pinuntahan ng tao. Pero ang preparation, yung level ng preparation, parehas. Exactly. Kasi nag-anticipate nga sila na ay, summer, alam namin may problema, may krisis, pero in-expect namin na gusto pa rin ng mga tao na magpahinga. Bakasyon. Oo, tama. Ngayon, eto katanungan dito. Ano Ito yan? katanungan dito. Lalong-lalo na dun sa mga cities na may mga, aminin naman natin na may mga syudad na talagang naiinis pagka ganito mga bakasyon dahil ang dami-dami natatraffic Tama. sa mga lugar nila. Agree. 'Di ba? Mga basura nandyan, nagta-traffic, kanya-kanyang events. Parang ang ingay-ingay sa ano nila. Yes. Ngayon, sa pagdating ho ng panahon, mararamdaman po ninyo ang ika-negative nung pangyayaring yan. Tandaan po natin, sa bawat negosyo na kumikita, meron hong corresponding na tax na kinukuha ang gobyerno. Of course. At yung pagkuha ng tax na yon, kadalasan po yon ay ibinabase sa performance ng syudad. Naman. Kung saan ibinabase ang mga proyekto. Exactly. Oo. Yun ho ang masamang epekto ng walang masyadong pumunta sa mga probinsya. Kaya nga hinahabol nila yun kasi ang kahihinatnan nun, maraming tao, maraming pera, maraming proyekto, mas maayos ang lugar nila. Oo. Yun Ito naman pa yun isa. eh. Yun. Meron ho akong balita na meron ho mga fiesta because of what happened. Okay. Nag-cancel. Halaka. Oo. May mga, Yun lang. siguro, hindi pa confirm ito, pero mga kaibigan pa lang ang nagsasabi na nagdadalawang isip yung mga LGU na gumawa ng mga fiesta dahil wala namang bisita. Ang pinaka-ultimate po talaga na barometer dito, yung pamantayan, is the Holy Week. Sa bagay. Kasi mahaba yan eh. Yan na talaga yung sinasabi nilang bakasyon eh. Oo. Yun na talaga yun. Oo. So, ang epekto po ng pagkawala ng Holy Week na walang masyadong bisita at pagkawala ng fiesta na walang gagastos sa mga bisita, mararamdaman po natin yan. Ay, patay tayo dyan. Diba, no? Tama. Ano ang pwedeng gawin? Ay tanggapin na lang siguro natin na ganyan yan. Dahil nga dito sa magkano na bukas. Ayan. Magkano ang gasolina bukas? Baka mabot na 100. Oo, meron ho mga gasoline station. Wag naman ho kayong masasaktan, ano? Okay. Ang usapan palagi ng pagtaas ng presyo ng gasolina ay tuwing Tuesday. Yes, tama. Pero yung iba, wala pang Tuesday, nagtataas na. Weekend pa lang. The weekend before Tuesday. Yes, nakakalungkot. Tingnan ninyo, hindi ganun kataas ang pagtaas niyan, pero bumabawi sila ng mga 2 piso, 3 piso. Diba? Yeah. Iba pa ho yung pagtaas bukas. At saka paalala natin sa kanila yung stock, yung gasolina na binibigyan nila sa atin ay stock na nabili nila sa Correct. mababang Oo. presyo. Anong pwede natin gawin?
Wala ho. Dahil deregulated po sila. Ayun, oo. So, kaya nga sabi ko kay Drew kanina, sabi ko, masarap siguro makausap ngayon isang, paano ba? Ang nasa unang listahan ko po ay Okay, okay. DOT. DOT, tourism. Oo. Tourism. Ano yung epekto nito? Mm. 'Di ba? Tama. Kadalasan kasi gumagawa ng mga aktibidad ang mga local government unit Okay. through the effort or through DOT. Tama, Para tama, kahit tama. paano matulungan sila sa pondo. Yes. 'Di ba? Mm. Pero ano ang magiging epekto nito ngayon pag ang local tourism natin ay bababa na? Mm-mm. 'Di ba? Ano ngayon ang magiging epekto niyan sa ating mga ekonomiya locally at saka nationally? Ano yung setback at ano ang pwede nilang gawin na parang Napaka, contingency? ano niya, 'di ba? Lahat ho ng sabi ko nga sa inyo, pagka tumaas talaga ang gasolina, lahat tayo apektado. O, damay-damay. Oo. Ay, nako. Magandang araw, Pilipinas! Maganda pa rin naman ang araw, hindi ba? Naman, Oo, happy maganda pa Easter. rin ang araw. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ito, or ako pala, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, naniniwala ang ekonomistang si Peter Lee Yu, Dean ng University of Asia and the Pacific School of Economics, na magiging maliit ang epekto ng pagpapahintulot ng Iran na maglabas-pasok sa Strait of Hormuz sa ang mga oil tankers mula sa Pilipinas. Ayon kay Yu, bagamat makakatulong ang hakbang na ito upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa, hindi naman ito magiging daan para sa malaking pagbaba ng presyo ng krudo. Ha? Ganon? Posible rin na niyang umabot ang mahigit isang buwan o sa Mayo pa mararamdaman ang epekto nito. Estimate ko lang based on yung nababasa ko lang, no? Baka mga 1 month bago siya darating dito eh. Tapos i-refine pa siya, and then so tsaka lang siya lalabas, ibebenta sa market. So mga 1 month pa siya darating dito, and then by that time yung presyo depende na sa kung ano yung laro ng presyo sa global markets. Kaya yung sinasabi ko, yung although may contribution din yun, no? At least meron tayong some guaranteed na source ng crudo para at least si Petron, yung refinery niya makakatakbo. Samantala, nilinaw din ni Dr. Yu na kaunti lamang ang mababawa sa presyo ng produktong petrolyo sakaling suspindihin o tapyasan ang fuel excise tax. Bakit kaunti? Di ba 10 piso per liter yun? Ang laki nun, ha? Pero may malaking epekto kung tatanggalin o sususpindihin naman ang value-added tax sa naturang produkto. Yeah, ayun yung excise taxes, hindi na ata ganong kalaki kung as a percent ng presyo eh. Alam mo, yung diesel yata mga 6 pesos or 7 or 8. So, 130 na rin yung benta niya. So, nakakatulong pero di na ganong kalaki, di ba? Relative to yung presyo. Saka yung isa pang issue about doing that. Kasi, para siyang parang yung naalala ko dati yung pinapanood ko nung bata pa ako, si Lone Ranger. Di ba may silver bullet siya eh? Ilan lang yun. Pag nagamit mo na, hindi mo na magagamit ulit yan. So, Di ba ang excise tax 10 piso per litro? Kung ilang litro ka, ilang beses na 10 piso natanggal yun. Sa pagkakalam ko, oo, tama. Ang VAT po ay isang beses lang. Tama. Di ba? Sa buong purchase. Yeah. Pero ang excise tax ay 10 piso sa diesel at 6 na piso sa gasolina. Per liter. Yeah, per liter. Bakit walang masyadong epekto yun? Hindi ko alam. Ringgits eh. Nagulan lang ako. Nagulumihanan. Yan, nagulumihanan. Yan po ang tinig ni University of Asia and the Pacific School of Economics, Dean Peter Lee Yu sa panayam ng DWIZ. Ronda, Pilipinas. Papanoorin natin ulit yung buong interview Ayun. kanina sa Tama. Pasada Balita. Tanggap po tayo ng isang report. Ito ba muna? Ito. Yung nandito. Hindi ito Okay. Mahigit 20 lugar sa bansa na mimiligro makaranas, ayan na, ng peligrosong heat index. Publiko binalaan ng pag-asa. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen!
Naglabas ng babala ang Pag-asa kaugnay ng mataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, mahigit 20 lugar ang inaasang papalo sa kategoryang extreme caution at danger na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa publiko. Sa ilalim ng extreme caution o 40 degrees Celsius, kabilang sa mga lugar ang Dagupan City sa Pangasinan, Apari at Tugigaraw City sa Cagayan, Sangley Point sa Cavite City, San Jose sa Occidental Mindoro, Hoyo sa Palawan, Legazpi City sa Albay, Roa City sa Capiz, Iloilo City o Granha sa Negros Occidental, Catbalogan sa Western Samar, VSU Baybay sa Leyte, Maasin sa Southern Leyte, Dipolog sa Zamboanga del Norte, Laguindingan Airport sa Misamis Oriental, Davao City, Cotabato City at Butuan City. Inaasang abot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa CBSUA Pilica sa Camarines Sur at Giyuan sa Eastern Samar. Kapwa na nasa ilalim pa rin ng extreme caution. Sa danger level naman o 42 degrees Celsius, kabilang ang Dumanga sa Iloilo at Katarman sa Northern Samar, kung saan mataas ang posibilidad ng heat stroke sa matagal na exposure sa init. Pinayuhan naman ang Pag-asa ang publiko na umiwas sa direktang sikat ng araw, uminom na maraming tubig at limitahan ang outdoor activities lalo na sa tanghaling tapat upang makaiwas sa epekto ng matinding init. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pero totoo na, pakainit. Ano ba yun? Miyerkules ba yun? Hindi Miyerkules eh. Webes. Webes Santo. Oo, saka Biyernes. Tama. Grabe. Pero yung gabi, sabi ko nga sa Yung gabi medyo may hangin-hangin may hangin pa at eh. may lamig. Oo, may lamig. Pero yung Sabado, hindi Oo. na eh. Kahit gabi, sobrang init. Grabe, no? Mm-mm. Alamin na natin kung ganong magiging kainit sa panahon ngayong araw at saka sa mga susunod na araw sa weather report. Ito na. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At dito na si paring Daryl Justin. Hoy, Happy Init, Easter ha? Hindi Esther ha? Easter. Kasi iba pag bumabati, Esther, hindi si Esther. Esther Chavez. Alam mo. Happy Easter kayo talaga. Sa lagay po ng ating panahon, ramdam na ramdam po nabanggit na ni Jen Patrolya yung mga heat index. Tayo tututok sa ibang anggulo naman ng ating panahon. Wala pa rin naman po for now na namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at yung ridge pa rin at extension nitong high pressure area ang nararanasan at umaabot hanggang sa hilaga at gitnang bahagi po ng Luzon. Mararanasan po ng malaking bahagi ng ating bansa, damay din po ang Metro Manila, ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawinin na may mababang tsansa pero posible po ang maihinang mga pag-ulan at maihinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Pero ang tanong, may aasahan ba dapat tayong sama ng panahon o bagyo over the next few days? Medyo may pagbabago sa tropical cyclone na threat potential forecast ng Pag-asa dahil mula po sa linggo ng April 2 hanggang April 8 sa may information domain pa lamang po. Ito yung unang domain kung saan binamonitor na ng Pag-asa yung posibilidad ng mga namumuong weather disturbances sa ating bansa. May namamataan na po sila na TCLV o Tropical Cyclone Light Vortex na maaari pong mabuo sa eastern boundary ng ating information domain at advisory domain. Pero mababa po ang tsansa na mabuo bilang isang tropical cyclone. Ganito rin ang sitwasyon halos pagdating ng April 9 hanggang April 15. Ay, paalala ha, sa Webes, April 9 is holiday. Kakapahinga niya lang ha. Ay, holiday na naman ha. Hoy, alam ko, yung mga veterano, sila ay libre sa MRT3. The Day of Valor. Tama. Alam ko, pagkakaalam ko, mag-start yan today. Out today, isang linggo. Kung ikaw ay Masaya. pwede Ay, bang hindi ka naman veterano pero mukha kang veterano? Hindi pwede yun. Hindi pwede? Hindi nakatibayan yun, Okay. siyempre. Oo. Ayan, feeling veterans. Sa tropical cyclone threat potential po natin, yung binabantayan na TCLV na mabubuo sa may information at advisory domain ay maaaring tumawid po papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at between the week of April 9 to 15,
may posibilidad na ito'y mabuo bilang isang bagyo. Wow. Pagka ganitong kainit, pagka makakarinig ka ng ganyan, Yan ang wow. good news ngayon. Ah. Balitang mas maganda pa sa good news. Ayun, dahil may paglamig kahit paano sa panahon. yun. Pero for the next 3 days, wala gaanong paglamig lalo na sa Metro Manila dahil nasa record highs na naman ang mga temperatura natin. Kapansin-pansin din po, sunny weather conditions. Halos walang kaulapan na mararanasan at maglalaro ang temperatura sa Metro Manila mula 25 hanggang 36 degrees Celsius po. Dito lang yan sa Metro Manila. Sa Metro Cebu, maganda at maaliwalas pero may kaunting kaulapan na mararanasan at may kababaan po ang temperatura sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Pero sa Metro Davao, asahan po ang minsan ng mga pagulan at minsan ng mga pagkulog at pagkidlat. Dala po ng mga localized thunderstorms mula Martes at Miyerkules pero muling sisikat ang araw ng dire-diretso at maganda at may kaunting kaulapan. Sa may Davao area, 24 hanggang 32 degrees Celsius o 33 degrees Celsius rather, ang magiging agwat ng temperatura. Sa mga nabanggit na lugar kanina sa may heat index temperatures, huwag kalimutan po magdala ng mga pananggalang sa init tulad ng mga payong, mga sunblock, sunscreen at saka ng mga tubig po ninyo. At hanggat maaari, kung wala naman lakad mula 10 a.m. to 4 p.m. Manatili lamang po indoors kung nasa mga tahanan, eskwelahan tuloy. Kung may nagsa-summer classes siguro o hindi kaya sa inyong mga opisina para makaiwas po sa dehydration lalo na sa heat stroke. Sa ating sunrise sunset, Okay, tumila punta kayo sa mall. Pwede. Pero hindi na sila 10 o'clock makakapunta. Ano? Shortened hours, 11 na raw. Talaga? Iba-ibang mga mall, 11 o'clock na mag-open. Hanggang ngayon ba yan? Effective yan? Kagaya lang, isang malaking mall dito sa may Mandaluyong, nakalagay effective March 30. So, dire-diretso, kakasimula lang nila nung katapusan. Ganun. May mga kababae ba natin pagka inaiinitan nagpupunta ng mall? No? Oo. Tsaka yung iba, mga restaurant, mga fast food. Oo. Diba? Alam nyo ba na hindi totoo yung ano? Ano Alam yan, nyo ano ba yan? yung hindi totoo na pupunta lang ako ng mall, ano lang ako, Papalamig? magpapalamig. Hindi totoo yan, no? Bakit hindi totoo? Kasi natutukso kang bumili. Sa bagay. Diba? Yung bulsa mo, mag-iinit. Oo. Tsaka ulo mo. Kaya okay lang sa kanila yan. Punta kayo doon, magmo-mall kayo, tapos wala kayong bibilin. Okay lang yun. Kasi hindi naman totoo yan. Huwag nyo na lang sabihin na magpapalamig kayo. Oo. Sabihin nyo na lang magmamall kayo, period. Oo. Dahil hindi totoo yun eh. Para pag may bit-bit kayo, pag uwi ninyo, no questions asked. Oo. Magandang payo po yan mula sa amin. Sa ating sunrise at sunset, tumilawak pa rin po ang manok. Natagpuan pong tulog si Papa Jackson kaninang alas 5:49 ng umaga. Tulog pa ba dyan? Tulog. Oo, kasi nagisimula pa sunrise lang. Oo. Alam mo, laging puyat yun eh. Correct. Natasahan po ang paglubog ng araw. At dilat po siya mamayang alas 6. Senggi na yan, senggi. Senggi na yan, ng alas 6:09 po mamayang gabi. Yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Ano ba unahin ko? Yung teaser natin o ito? Ito, no? Yung teaser muna. Teaser mamaya muna. yan. Sige. Okay. Meron nung mangyayari sa Lunes. Next week na. Ayun, may araw. Hindi pa. Wala pa. Wala pa. Huwag ka magsasalita ng date kasi ina-adjust din nila yung date nila eh. Basta Lunes. Ina-adjust tuloy nila yung mga date nila Basta eh. Lunes, tas Monday to Friday. I-adjust na rin yung schedule nila. Ano nga? ikaw daw may kasalanan eh, sabi nung kaibigan ko. Hi, survey! Kaya daw in-adjust yung Ako schedule pala. eh. Ano mangyayari sa Lunes? Basta Lunes. Ito po yun. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ
nationwide. Soon. Live na live yan via satellite. Old school. Basta Lunes ha, huwag ka daw mag-ano kasi Walang nag-a-adjust araw, to eh. ha? Wag ako, may gumawa nung countdown sa TV. Bakit ba? Basta malapit na yan. Monday, Malapit na Monday. yan. Lalo, naku, basta malaman nyo kung anong ginagawa namin para dyan sa programa na yan. Monday, Naku, Monday, magiging ha? excited po kayo dyan. Okay, abangan niyo po yan. Ha? At, mga fans, para sa fans yan ng mga ni Papa Jackson. Pero pag-usapan natin mga fans ng PhilHealth. Mga ka-PhilHealth, alam nyo ba na mas pinalaki pa ang PhilHealth o ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer? Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot na ngayon sa 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta hanggang mula po ito 170,000 pesos. Ang mga benepisyong ito ay maaari ninyong ma-avail po sa lahat ng PhilHealth contracted hospitals nationwide. Wrong spelling wrong, ha? Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina, protektado. Oras mo natin sa buong Pilipinas, 30 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At kanina po sa pag-umpisa ng ating programa at pinag-usapan na po natin yung mga kababayan po natin na hindi sila nag-decide po sila o nagdesisyon po sila na hindi umuwi ng kanilang mga probinsya. Napag-usapan po natin ito nung nag-viral po yung mga sitwasyon sa Baguio. Walang masyadong taong umakyat. At siguro, syempre, ang pinaka-main reason doon ay mahal na talaga ang gasolina. Ano ngayon ang epekto nito sa ating ekonomiya? Okay? At ano ang pwedeng gawin ng mga private institutions o mga private companies o kaya ng gobyerno? Para kumpleto yung ating pag-uusapan. Nasa linya po natin ngayon, isang kilalang ekonomista at kaibigan din po natin, ang ating paboritong si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang araw. Happy Easter. Ka Dennis, magandang umaga. Happy Easter as well. Okay, siguro naman ito po'y umabot sa inyong wall, Prof. Ano? Ito pong hindi pagpunta ng mga kababayan natin. Nag-viral po ito nung nakaraang Holy Week hanggang Linggo, Sabado. Mga kababayan po natin nagdesisyon na hindi na po umakyat ng Baguio. At ang paniniwala ko po dito, wala po akong hawak na data. Baguio lang po pinag-uusapan natin. Pero ang hula ko po dito ay hindi lang ito nangyari sa Baguio. Baka nangyari din po ito sa mga probinsya sa buong Pilipinas sa hindi pagpunta ng mga kababayan natin at pag-uwi sa kanilang mga probinsya, kahit ang Baguio, hindi nagdesisyon na hindi maggasolina at hindi kumain sa along the expressways at hindi gumastos sa kanilang mga probinsya. Ano ngayon ang epekto nito sa ekonomiya natin, Prof? Yes, Dennis, no? Magandang katanungan yan. Ito nga kaninang umaga, isa yan sa mga pinag-usapan namin sa opisina dahil nakafocus yan ang office namin sa investment research. Opo. Minonitor namin yung mga movements sa ports, sa mga bus terminals, no? Yung data na lumalabas sa amin ay may pagkonting paghina, no? Yun ang nakita natin. Pero tama ka rin, doon sa mga nakuha naman natin datos na mga travel sa Baguio, sa mga beach resorts, no? Sa mga talagang laging pinupuntahan ay merong evidence na may kaunting paghina, no? So ang kagandahan lang na to, hindi ito yung expectations natin na talagang baksak na baksak, no? Despite the so-called spike in the prices of oil or gasoline, no? So it seems like Holy Week is really a must-travel holiday for many families, no? Lalo Yes. na long holiday.
madami na nakaplano last year and early this year. So tinuloy na lang nila, no? So anong epekto na to sa overall economy, no? Nakita natin kasi yung pag-shift Prof, mas madami na Prof, yes. yun munang epekto sa LGU muna. Doon mismo sa LGU, sa probinsya na hindi Yes. na datingan yung mga bisita. Go ahead, Prof. Yes, definitely apektado yung mga local businesses, Yeah. no? Magiging apektado rin ang local taxation dahil Yun. liliit ang revenues Mm. ng mga kinikita ng mga businesses. So, pag pinagtagpi-tagpi mo yan, pinagdikit-dikit mo yan, may epekto yan sa overall economy. Yun. So definitely itong pagtaas talaga ng presyo ng bilihin, no, ng gasolina, talagang nag-trigger ng pag-increase ng presyo, no, na naka-impluwensya sa desisyon ng ating mga kababayan na mag-travel man sila, maunti na lang ang kanilang gagastusin. Hindi na sila pupunta sa madaming pwedeng puntahan, no? Ililimit na lang nila. So, yan yung mga epekto niyan. And overall, talagang posibleng makaka-apekto negatively sa ating ekonomiya. Actually, Prof, meron pang isang masamang balita eh. Meron hong mga LGU ngayon na pinag-iisip, parang ang barometer nila, itong nangyaring Holy Week. At pinag-uusapan po nila ngayon, itong pagkakansela ng mga local activities like the fiestas. Pagka ganito na naman po ang nangyari, nag-cancel sila at hindi umuwi yung mga kababayan natin para gumastos, doble dagok nito, Prof. Yes, posible, no? Talagang yan naman ang inaasahan ng mga kababayan natin, yung mga fiesta at mga pupuntahan nila. I think siguro nanggagaling lang to mga local governments na to, ililimit siguro nila yung kanilang paggastos. Hindi totally tatanggalin nila. Hindi nila mapipigilan ang pag-celebrate talaga rin ng fiesta, considering that hindi lang yan tradisyon. Isa yan sa Catholic talaga activity every year, no? Maliitan na lang, maliitan. Oo. Yes, so maliitan na celebration. Tingin natin na Dennis, yan ang epekto, no? Mas maunti ang paggastos, mas maunti ang pagpunta. Hindi naman totally mawawala dahil alam mo na may mga commitment rin ng ating mga Pilipino sa kanilang mga paniniwala, pagsamba, no? So, however, itong paglilimita ng government spending will definitely have a negative effect. Nako, teka muna, kung ganito magiging trend nito at doble dagok na itong pinag-uusapan natin na Prof, ibig sabihin ba nito maapektuhan din yung trabaho para sa mga Pilipino? Dahil kanina nabanggit ko sa aming pag-uusap dito ni Daryl, yung umpisa po ng Ronda Pilipinas, Prof, yung paghahanda ng Baguio para doon sa mga dadagsa na mga kababayan natin, yung iba ay kumuha na ng extra workers, nag-stock na ng napakaraming inventory dahil every year nga ay nangyayaring ganito sa Baguio. Ang isa ba sa pwedeng epekto nito, Prof, ay mawalan ng trabaho yung mga locals? Well, ganun na po ang mangyayari. Yan po ang inaasahan natin sa isang stagflation na sinasabi na po natin ng mga nakaraang linggo na stagnant yung growth, mas mataas ang unemployment, and sa kadahilanan mataas ang inflation, no? So yan po ang mangyayari kung sa ating domestic tourism, no? Kung talagang mag-pull back or hihina, magsuslow down ang domestic tourism. Maapektuhan po ang karamihan talaga na sektor, lalo na po sa sektor ng turismo, kung ganito po ang mangyayaring travel habits na makikita natin for the rest of the year. Teka muna, Prof, hindi pa nga tapos yung gobyerno sa ayuda dito sa mga driver na are. Dahil sila ay nasa kalye ngayon at pinag-uusapan yung second wave ng mga ayuda na nanggagaling sa gobyerno. Ibig sabihin, ayuda na naman ito para sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho at nag-i-expect na magkatrabaho ngayong season, Prof. Yes, possibly, no? Yan naman talaga ang quick solution for that. However, we urge government talaga na talagang mas mag-focus, no? Hindi lang national government, no, including local government, that they focus on talagang sustainable and actionable reforms, no? Na makita natin para ma-shield tayo dito sa crisis na ito. Dahil sa
pagtipid nila ng budget sa domestic tourism, baka naman siguro isi-shift naman nila to sa agriculture, no? Na usually agriculture employs more, no? Sana ganun po mangyari. Sana, Kaya kailangan oo. talaga may whole of nation approach Oo. and talagang mas seryoso at mabilis ang aksyon ng ating government and local government. Isa pa, Prof, kung hindi man natin na sasagi at napag-uusapan, pagka ganito mga panahon ay pinagtinitingnan natin yung buwan ng Hunyo bilang pasukan. Baka mamaya, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan, baka hindi na naman i-enroll yung mga anak nila ngayong pasukan dahil walang pambaon. Well, tama po. Kaya nga po kailangan talagang pagplanuhin ng maayos, no? Planuhin ng maayos ang lahat ng mga sektor, no? Kailangan mas paayusin ang public service. Sana mabalik na yung 5-day work week ng gobyerno or mas maging episyente sila sa pagtatrabaho at pagdi-deliver ng public service. Oo. Kailangan paghandaan din natin Ka Dennis, yung posibleng krisis naman itong summer. Oo. Kawalan na naman ng tubig, paghina ng tubig na makakapekto sa agrikultura. Ano ho ang pwede ninyong isuggest? Lalong-lalo na, hindi, huwag na natin pag-usapan yung national. Ito munang mga LGU. Ako naaawa ako dito. Sa mga LGU, ano ho ang pwede ninyong isuggest sa kanila para sila makaagapay sa mga ganito mga pangyayaring krisis sa kanilang mga lugar, Prof? Yes, sana naman meron silang crisis management committee na core. Meron na silang plano. Sana noon pa, no? Sana meron silang talagang actionable programs to mitigate this yung effects ng crisis. Hindi kasi biro ito, no? I'm sure kailangan realign nila yung kanilang budget sa lokal para naman mas prioritize ang talagang mga sektor na maapektuhan. Kailangan maghanap rin sila ng paraan para ma-boost pa rin ang revenues, no? At ang economic activity ng mga different localities. Kailangan talagang mailahad na ito, no? Mailahad hindi lang sa kanilang local government lang, dapat mahikayat rin nila ang publiko sa kanilang lokalidad na tumulong, no? At ipaalam sa kanila kung ano yung programa na yun. Napaka-importante kasi sa business and sa public, malaman kung anong programa ba at plano ng gobyerno, no? Para makapagplano rin sila at ma-manage yung risk. At saka kailangan nilang gumastos, Prof, kasi pag hindi gumastos yung mga taong yan, mga kababayan natin, wala tayong tax na kukuhanin at anong tawag dito? Kukuhanin or kukolektahin even up to the smallest LGU sa Pilipinas, Prof. Tama po. Very important po yan na talaga may economic activity pa rin, no? Kahit may crisis, at least meron tayong pagkukunan ng budget for 2027, no? Dapat talaga makita natin yung kung ano bang priority ng local government, no, ng national government, para naman talaga mas makapag-adjust rin ng business, no, ang publiko. It's about time talaga ma-maximize natin yung pera, whatever money that we have for now, no? And sana hindi mag-focus lang sa ayuda, kailangan mag-invest talaga sa mga self-sufficient projects, no? Yung projects na maging self-sufficient tayo, lalo na sa agrikultura at lalo na sa power and energy. Paano ito, Prof? Anong inaantay natin dito? Pasko na lang para mas maggagastos ang tao, ganon. Importante na makatulog rin ng paggastos ang gobyerno, no? Magkaroon rin siya ng paggastos sa mga programa niya, sa infrastruktura, no? Malaking malaking domino effect yan. Sa housing, may mga major sectors na pwedeng tulungan ng ating gobyerno. Gawin niyang efficient ang government transactions, no? Yung pagkukuha ng mga permits, pag-a-apply ng mga documentation, sana online na lahat yan. If that will be efficient, then the economy more or less will soften the impact of this crisis. Yun. Okay, Prof, maraming salamat sa oras na binigay mo na naman sa DWIZ. Thank you, Prof. Dennis, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po kayo. Si isang ekonomista, si Professor Astro del Castillo. Ronda Pilipinas. Ay nako, dapat ho talaga dapat ho sa lahat ng mga gagawin ho natin, iisipin natin pagpaplanuhan natin. At sa lahat ng mga bibili ng mga produkto, kailangan yung produktong may pangalan. Yung pinagkakatiwalaan ng maramihan, tulad ng Regasco.
Alam nyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brand sa buong bansa? Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Walang lokohan din eh. Subukan po ninyo at makikita nyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brands. Huwag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman sa timbang dahil kahit 1 kilo lang ang dayain po sa atin, sa inyo, halos 100 pesos din ang nawawala po sa atin. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin mo, ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang sukat. Ang LPG tank ay may iba't ibang sukat mula 5 hanggang 50 kilograms. Piliin ang sukat na angkop sa iyong pangangailangan. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Teka muna, oras muna natin sa buong Pilipinas. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Santino Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nagkapo tayo ng isa pang report. 2 patient transport vehicles ipinagkaloob sa Laguna. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainio. Ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 patient transport vehicle mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa lalawigan ng Laguna. Idinaos ang turnover ceremony sa Camp Vicente Lim sa Calamba City na tinanggap ni Gobernador Sol Aragones kasama sina PCSO Assistant General Manager Arnel Casas at Laguna Branch Head Flora Obina. Bahagi ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program na naglalayong magbigay ng mabilis at ligtas na transportasyon sa mga pasyenteng nangangailangan papunta sa pinakamalapit na paggamutan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, isang report. Unang araw ng bail hearing ni dating Senador Revilla at mga kapwa akusado sa flood control scandal sa Bulacan sisimula na ngayong araw. Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Jen! Sinimulan na ngayong araw ng Sandigan Bayan ang unang bail hearing laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado nito sa kasong malversation hinggil sa manumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Kabilang sa mga dumating na kapwa-akusado ng dating senador na sina dating DPWH official Bulacan 1st District Engineering Office Bryce Hernandez, RJ Domasig, Emily Tawat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Haharap sa prosekusyon ng tig-iisang testigo ngayong umaga hanggang mamayang hapon at tatagal ang pagdinig ng 10 araw. Isinasagawa ang bail hearing upang matukoy kung may malakas na ebidensya ang prosekusyon laban sa mga akusado at hindi para hatulan kung guilty o inosente ang mga ito. Kung mapapatunayang mahina ang ebidensya laban kay Revilla, papayagan itong pansamantalang makalaya habang nililitis ang kaso. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Para sa ating sports news, San Miguel nakaagaw ng panalo sa huling segundo ng laro laban sa Ginebra
o laban sa Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. Alamin natin ang balita mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nanalo ang San Miguel Beer laban sa Ginebra sa score na 85-82 matapos maipasok ni Don Trolliano ang panalong 3-point shot sa huling 8.3 seconds ng laro sa PBA Commissioner's Cup. Bagamat isa lang ang naipasok na field goal ni Trolliano sa fourth quarter, ito naman ang naging susi sa kanilang panalo. Malaki rin ang ambag ni CJ Perez na umiscore ng 20 points habang may 19 points at 17 rebounds si import Justin Patton. Sa panig ng Ginebra, nanguna si Justin Brownlee na may 31 points pero hindi niya naipasok ang mahalagang tira sa dulo ng laro. Nabigo rin si Scottie Thompson na makapagpataw ng overtime. Sa kabila ng mahinang laro ni Junmar Fajardo na may 6 points lamang, nakuha pa rin ng San Miguel ang kanilang ikatlong panalo sa 5 laro. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Dingdong Dantes natatakot para sa mga anak dahil sa gulo ng iba't ibang panig ng mundo. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Dingdong Dantes na may matinding takot siyang nararamdaman para sa kanyang mga anak dahil sa nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa aktor, sobrang lungkot at parang panik na ang nararamdaman niya, hindi lamang para sa kanyang mga anak kundi sa lahat ng mga bata. Anya, kung walang malaking pagbabagong mangyayari, nakakalungkot na ang magulong mundo ang mamanahin ng mga bata. Sinay pa ng aktor na bilang mga aktor at tao sa media, mas mainam umano na ipaalam ang mga nangyayari sa mundo sa pamamagitan ng pagpuportray ng mga karakter sa mga istoryang kanilang ipinapakita. Pero ayon sa aktor, nagdadasal umano siya na darating ang panahon na magbabago pa rin ang sitwasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi lahat kailangan patulan. Minsan kailangan lang hayaan. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Happy Easter everyone! At tabayan po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.